Likas na sa dalagang si Marites ang pagiging tsismosa at mapangusga sa kapwa. Minsan, sinisisi niya ang kanyang pangalan na Marites na bumagay naman sa kanyang pag-uugali. Walang araw ang lumilipas na hindi siya nakakapangusga ng kanyang kapwa. Girl, tingnan mo yung babae. Ang baduy manamit. Pupunta-punta pa rito. Akala mo naman, kaya niyang bilhin yung mga expensive na mga bag dito. Mapanghusga niyang bulong sa partner in crime na si Kyla. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng customer na nakatingin sa mga mamahaling baga na nakadisplay. Oo nga no, akala mo naman talaga afford ng gaka? Sabi naman ni Kyla. Nagtawanan pa sila ng palihim. Nilapitan sila ng kanilang manager na si Mr. Reyes nang mapansin ang kanilang tsekahan. Tama na yung tsismisan. Magtrabaho kayo. Galit na sabi nito, ngunit sa mahinang boses upang hindi maistorbo ang mga customer. Sige po sir, pasensya na. Tugon niya at ini-assist na lamang ang isang matandang babae. Iha, alam mo ba kung saan nakadisplay ang mga panty at ang bra? Tanong ng matanda sa kanya nang siya ay makalapit. Saglit siyang natawa, ngunit nahinto rin nang mapagtantong hindi siya dapat na tumawa sa mga seryosong bagay, lalo pat isang customer ang nagtatanong sa kanya. Doon po ma'am, sa gawing yun. Nakikita niyo po yung manikin na yun, yung kalbo? Lapit lang po kayo ron. Ay, ganun ba iha? Salamat. Sabi naman ng matanda na tinungo na ang kanyang itinuro. Naiwan siya sa dating pwesto na walang tunog na tumatawa. Nilapitan naman siya ng kaibigang si Kyla nang mapansin ang kilos niya. Huy, bakit ka naman tumatawa dyan? Share your blessings naman. Hindi mo ba narinig? Naghahanap ng panty at brang lola. Tumatawang sagot niya, dahilan upang matawa na rin si Kyla. Binansagang pambansang Marites si Marites sa kanilang trabaho. Kung meron lang Marites of the Month, siguradong siya ang palaging mag-uuwi ng award na yun. May mga taong kasabot niya sa pagmamarites, ngunit mas marami ang mga katrabaho niyang asar na asar sa kanya at gusto na siyang mapatalsik sa trabaho. Kung hindi lang siya malakas sa sales at maraming customer na nakukumbinsing bumili ng kanilang mga produkto, ay baka nga sinisante na siya ng managers dahil sa sunod-sunod niyang pagmamarites. Isang gabi, alas 8 na, naglalakad na pauwi si Marites nang makita niya ang katrabahong si Nicole na nakaangka sa isang motorsiklo habang naiipit ito sa traffic. Wala pa itong suot na helmet. Ay sus! Burikat talaga tong Nicole na to. Sinasabi ko na nga pa eh. Nasa loob talaga ang kulo nito. Mapicturean niya at maisend kay Marco. Kailangan malaman ni Marco makabulustog ang ginagawa ng burikat niyang girlfriend. Sabi ni Marites na kinukuhanan ng video si Nicole. Nang umandar na ang motor papalayo, ay tinigil niya ng pagkuha ng video at ngumiti. Siguradong pasabog ito bukas, wika niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, wala siyang sinayang na oras. Hindi pa nagbubukas ang establishmento, ay ipinapanood niya na sa mga katrabaho ang video na nakuha niya noong nakaraang gabi. Isa sa mga nakapanood nito ay mismong si Marco na siyang nobyo ni Nicole. Galit na galit si Marco dahil sa napanood, dahil labis itong nagselos at nasaktan. Nako Marco, sinasabi ko naman sa iyo dati pa diba? Buri ka talaga yung si Nicole. Naamoy ko na talaga yung pagkatao niya. Mukhang tama ka Marites. Minsan tumatama ka rin talaga. Anong minsan? Palagi akong tumatama. Minsan lang ako sumasablay. Pagdating ni Nicole ay pinagtitinginan na ito ng lahat. Mapangusgang tingin ang ipinupukol ng lahat. Bagay na ikinataka naman ni Nicole. Anong meron? Nagtatakang tanong nito, ngunit walang sumagot. Nanaigang maikling katahimikan sa buong establishmento.
Nilapitan ito ng nobyo at ipinapanood ditong video na galing sa hawak na cellphone. Nicole, sinasabi ko na nga ba, meron kang ibang lalaki. Matagal na kitang pinagdududahan na may iba ka. Ngayon meron na akong ebidensya. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Pinanood ni Nicole ang video sa cellphone at nawindang ito nang mapagtanto kung ano ang videong yun. Ano ka ba? Yung kapitbahay namin niya na si Lando. Naglalakad ako sa sidewalk nang pumara siya sa gilid ko. Dahil pauwi na rin naman siya, niyaya niya akong sumabay. Kaya nga wala pa akong helmet dyan, di ba? Kapitbahay. Kitang-kita naman sa video. Sweet na sweet kayong dalawa. Nagtatawanan pa. Joker talaga kasi yan si Lando. At pala kaibigan. Sa kahit na kanino. Alangan namang simangutan ko siya sa mga hirit niya, di ba? Nakakahiya naman. Siya ang nag-alok ng libreng sakay tapos susungitan ko siya? No, hindi mo ako maluloko, Nicole. Maghiwalay na tayo. Tinatapos ko ng relasyon ko sa'yo. Ang pinakayo ko sa lahat, yung mga taong sinungaling. Marco, ano ka ba? Huwag mo namang tapusin ang relasyon natin. Nang ganun-ganun lang. 3 taon na tayo, tatapusin mo lang? Dahil lang sa isang misunderstanding? Misunderstanding? Hindi to misunderstanding lang. Klarong-klarong ebidensya. Bakit mo pa ba itinatanggi? Please, Marco. Huwag mo kong iwan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Umiiyak na sabi ni Nicole. Natikil ang komosyon sa pagitan ng magkasintahan. Nang pumasok ang manager sa employees room. Guys, 5 minutes na lang magbubukas na ang store. Mag-ready na kayo. Sabi nito at muling lumabas matapos ang anunsyo. Ibinalik ni Marco ang cellphone kay Marites. Dito napagtanto ni Nicole na galing pala kay Marites ang video na yon. Samantala, isa-isa nang nagsisilabasan ang mga empleyado sa employees room upang simulan ang trabaho. Naiwan si Nicole at si Marites. Ikaw? Sa'yo pala galing yung video na yon? Tanong ni Nicole sa kanya. Oo, Nicole. Nakita kita kagabi. Nakaangkas sa ibang lalaki. Aba, hindi ko alam na kaya mo palang gawin yun. Hindi ka pa man din makabasag pinggan dito sa store. Tugon naman niya na tila desididong tama ang ikinakalat niyang tsismis. So dahil na nakaangkas ako, ay ibig sabihin nun may iba na ako? Hindi ka ba nag-iisip? Sana tinanong mo muna ako kung bakit nakaangkas ako sa iba. Imbis na magsusumbong ka kaagad sa boyfriend ko ng maling balita. Bakit pa kita tatanungin kung magsisinungaling ka rin lang naman? Sorry ha, hindi ko kasi ugali yun. Oo, hindi mo ugali yun. Dahil ang ugali mo, gusto mong manira ng relasyon ng iba porket single ka. Palibhasa, walang nagkakagusto sa'yo. Dahil sa madaldal ka na nga, masama pang ugali mo. Huwag ka naman magpanggap, Nicole. Burikat ka talaga eh. Aminin mo na lang. Sabi niya, ngunit sinampal siya ni Nicole ng pagkasakit-sakit. Hindi na kita kayang makatrabaho. Isusumbong kita sa manager. Banta nito kay Marites. Ang kapal naman ng mukha mo, nasampalin ako. Wika takmang sasampalin pabalik si Nicole, pero hindi ito nagpatinag. Sinalo nito ang kamay niya at pabalikwas na binitawan. Huwag na huwag mong idadapo yung marumi mong kamay sa pisngi ko. Naiintindihan mo? Sigaw nito at muli na naman siyang sinampal, sabay labas ng employees room. Narinig niyang nagsumbong ito sa manager. Ngunit dahil nga magaling siya sa sales talk at magandang performance niya, overall, maliban sa pagiging marites, ay isinantabi na lamang ng manager ang reklamo nito. Kinabukasan, hindi na pumasok si Nicole. Hindi man lang siya nakaramdam ni katiting na konsensya dahil sa kanyang nagawa. Ganito siyang klase ng babae. Marami pa siyang relasyon na nasira dahil sa kanyang pangingialam at tila ba wala siyang balak na itigil ito sa lalong madaling panahon. Nasisiyan siya sa kanyang ginagawa. Parang hindi buo ang kanyang bawat araw kapag wala siyang nasisiraan na ibang tao.
Bagamat si Marites ay isang Marites, hindi naman ito nangangahulugan na ang kanyang puso ay puro kasamaan na lamang. Sa katunayan, siya ang breadwinner ng kanyang inang may sakit at ng nag-aaral na kapatid. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Kaya ganito siya kung magkanda o gaga para lamang kumita. Maliban sa pagiging sales lady ng mga damit sa umaga, nagbibenta rin siya ng balot sa gabi ng 3 oras. Ang sakit ng kanyang ina ay tuberculosis na nangangailangan nito ng maintenance. Minsan ay umaabot sa 5,000 kinakailangan nila sa isang buwan na maintenance ng kanyang ina. Minsan ay natutugunan ang 5,000 yun, minsan naman ay hindi. Sa mga ganoong pagkakataon, kailangan niyang magdoble kayod para kahit papano ay maabot ito. Minsan ay tinatanggap niya ng iba't ibang racket, gaya na lamang ng paglalabada at pagmamanicure. Siya ay 24 years old na at hindi natapos ang pag-aaral. Second year high school lamang siya noong tumigil. Sa panahong yun kasi, umalis ang kanyang ama, sumama sa kabit nito, dahilan upang mahinto siya sa pag-aaral. Isang umaga, wala siyang pasok. Nasa bahay lamang siya at inaasikaso ang paubo-ubo niyang inang si Caridad. "Oh, Nay, okay ka lang ba? Parang ang lutong ng ubo mo ah. Nainom mo na ba yung mga gamot mo na binili ko kahapon?" Tanong niya sa kanyang ina at nilapitan nito sa kamarahang tinapik-tapik sa kanyang likod. "Oo naman anak, alam mong ikaw na bata ka. Hindi ako sa sakit mamamatay kung hindi sa konsumisyon sa'yo." Tugon nito na ikinakunot ng kanyang noo. "Oh, bakit na naman, Nay? Ano naman ang ginawa ko?" "Sumugod si Alejandro dito. Ichinismis mo raw sa mga kapitbahay na nambababae." Ang tinutukoy ng ina na si Alejandro ay isa pang tenant sa inuupahan nilang landlady. "Jesus, kitang-kita naman ang mga mata ko nung isang araw na may kasama siyang ibang babae doon sa restaurant sa mall. Kahit itanggi niya pa, wala na siyang magagawa dahil may preba ako, inay." "Hindi niya nga raw babae yon. Katrabaho lang niya yon na inilibre siya. Ayan ang problema sa iyo eh. May nakita ka lang na lalaki at babae na magkasama. Kung ano-ano nang iniisip mo." "Ay sus, maniwala ako. Ano ka ba naman, Nay? Hayaan mo na yan si Alejandro. Pag-untugin ko pa sila ng kabit niya eh." "Eto ang payo ko naman sa iyo, anak. Hindi ba pwedeng itigil mo na yung kakachismis mo sa ibang tao? Baka dyan pa tayo madali. Alam mo namang nagre-renta lang tayo rito. Masarap kayang mabuhay ng walang kagalit o kaaway. Subukan mo rin kayang manahimik." "Nay, wala namang masama sa sinasabi ko. Kasi lahat naman yun totoo. Hindi naman ako gumagawa lang ng kung ano-anong bagay para lang makagawa ng chismis. At saka, kawawa naman si Micaela kapag hindi niya nalaman na niloloko lang pala siya ng asawa niya. Diba, Nay?" "Ayun na nga ang problema, anak. Hindi mo namang kumpirmado kung kabit niya ba talaga yun." "Ay naku, Nay. Ayoko na lang mag-talk. Basta alam ko, kabit niya yun." Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap ng kanyang ina nang nilapitan siya ng kapatid na nag-aaral na noon ng high school, si Trisha. "Ate, tingin naman ako ng 100. May babayaran kami sa school." Wika nito sa kanya. "Diyos ko naman, 100 na naman. Kailan ba ang deadline yan? Wala pa akong pera ngayon eh. Pero susubukan kong umutang kay Aling Pirina. Baka pagbigyan ako. Sa susunod na araw na, ate." "O sige, mamaya ako na ibibigay ha. Wala naman akong pasok ngayon eh. Maglalabada muna ako kay Aling Pirena." Yun ang kanyang ginawa. Nagtungo siya sa kanilang bastanteng kapitbahay. Pinaglabas siya nito ng napakaraming mga damit ng buong pamilya. Kapag naglalabada siya, ay palagi siyang may baon na chismis kay Aling Pirena. Nag-usap silang dalawa at kung sino-sino na lang ang pinagchismismisan nila. Sa loob ng 3 oras na paglalabada, 10 kapitbahay ang napag-usapan nila.
Matapos maglaba, ay binigay sa kanya ni Aling Perena ang 300 pesos na sinahod niya sa paglalaba. Aling Perena, baka naman pwedeng makautang ng 100. Kailangan lang ng kapatid ko eh. May babayaran siya sa school. Kung itong 300 pesos kasi, ibibili ko na ito ng mga kailangan sa bahay. Alam mo naman, kagraduate na yun ng senior high. Oy, siya sige lang. Walang problema. At total, hindi ka naman nauubusan ng chismis sa akin. Ngumiti siya rito nang inabutan siya nito ng 100 pesos. Salamat Aling Perena ha. Matapos niyang mamaalam sa ginang ay umuwi na siya. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Patrick, ang kilala niyang anak ng isang loner sa kabilang barangay. Naging kaklase niya rin ang binata noon at magpahanggang ngayon, ito ang tinatangkilik ng kanyang puso. Patrick, ikaw pala. Ngayon lang ulit kita nakita rito ah. Kumusta? Bati niya rito. Ayos lang naman Marites. Eto, napag-utusan na naman ni Erpat na maningil sa mga nangungutang na taga rito. Tugon naman ito sa dalaga. Ganun ba? Sana naman kahit hindi ka maningil, nagpupunta ka rito. Marami ka namang nakikilala dito, tulad ko. Para naman makapagkwentuhan, hindi naman always nasa trabaho. Palagi kaya ako narito, kina Cynthia nga lang. Cynthia? Yung anak ni Aling Kuring? Bakit naman? Nanliligaw kasi ako sa kanya. Mag-iisang buwan na rin. Nang marinig yun, nakadama siya ng hapdi sa kanyang dibdib. Pero hindi niya ipinahalata rito na may pagtingin siya sa lalaki. Nanliligaw ka? Bakit? Lubusan mo na ba siyang kilala? Kaya nga ako nanliligaw, diba? Parte na roon na gusto ko siyang makilala ng lubusan. Alam mo ba, palaging gabi na yan umuwi galing sa trabaho. Malay mo, nagbibenta ng laman ang trabaho niyan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago Marites. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano kay Cynthia. Gabi siya umuwi kasi tutor siya sa Makati. Kadalasan akong sumusundo sa kanya eh. Huwag mong sabihin ikinakalat mo yan sa ibang paratang mo. Kinabahan siya nang makitang pagkainis ng lalaki. Sunod-sunod siyang napalunok bago nagdahilan. Siyempre hindi no. Nire-respeto ko naman ang kapwa ko babae. Pabuti naman kung ganun. Sige na, una na ako sa iyo. Nang umalis ang lalaki, saka siya tuluyan na umuwi. Padabog niyang iniabot sa kapatid ang perang kailangan nito nang makauwi siya. Masama kasi ang loob niya sa pag-uusap nila ng lalaking nagugustuhan niya. Na paano ka te? Usisa ng kanyang nakababatang kapatid. Wala. May nakasalubong lang ako na malas sa daan. Kumukulong dugo ko sa kanya. Wika niya sa kanyang kapatid. O tapos, bakit sa akin may nilalabas? Huwag mong sabihin patungkol sa love life yan. Alam mo, ang dami mong dada. Mabuti pa itago mo na yung pera. Siguraduhin mo lang na ipambabayad mo yan dahil mapupuruhan ka talaga sa akin kapag winaldas mo yan. Pairap niyang tinalikuran ng kapatid at nagtungo sa kanyang kwarto. Dahil sa pagkainis kay Cynthia, kinabukasan niya, ikinalat niyang maling impormasyon sa mga kapitbahay nila patungkol sa pagtatrabaho nito. Siyempre pa ay nagdahilan siya na hindi sa kanya galing ang balitang yun. Nang bumalik siya sa trabaho, yun ang ikwinento niya kay Kyla. Ay naku Marites, nalaman mo lang na nililigawan na ng crush mo, siniraan mo na. Oy paano na lang kapag tuluyan kang hindi pinansin ng lalaking yun? Komendo naman ni Kyla. Eh di hindi ko na rin siya papansinin. Kasalanan niya. Ang tagal na naming magkakilala pero naghanap siya ng iba. Tugon naman ito kay Kyla. Hindi ka nga kasi type. Isa pa, hindi mo pinaparamdam na gusto mo siya. Tsaka, paano mo pala nasabi na ganun ang trabaho ng Cynthia? Eh kasi nga napadaan siya sa bahay namin. Tapos napansin ko, sexy yung mga suot niya. Imagine, kung magtuturo siya ng estudyante, bakit kailangan ganun ang suot niya? Baka naman ganun siya manamit. May kakilala nga ako ha, may June, pero bongga ang damit kaysa sa amo niya. Basta,
Hindi ako nagkakamali sa hinala ko. Bahala na si Patrick kung magugustuhan niya pa rin si Cynthia kahit na ganoon na yung babaeng yun. Wika naman ni Marites. Nagkibit balikat na lamang si Kyla at nagpatuloy na sila sa pag-i-entertain ng mga customer. Ngunit tulad ng nakagawian,